sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, Mr. President, alas 8:09. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan, kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L, Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Abay, naunahan ako ng mga bubit ng 2x2, ha? Abay, paano kaya mag-away ang Senate President at saka House Speaker? Ano po, mga kaibigan? Abay, paano nyo inawat, Apo President Bonget, ha? Ang hirap sigurong awatin na nag-aaway na ha? Leader ng presidente ng Senado at Speaker ng Kamara de Representantes. Ayan. Itong si Senate President Migs, mabait ito ha? Kaya lang matindi kong magalit ito ha? Paano kaya sila nagtalo ng House Speaker sa Malacanang sa harap ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas? As we recall, especially the Senate President, back in 2007, he in fact resigned from the Senate because he was proven to have cheated during the 2007 elections. Trillanes I to. never cheated in that elections. They People must be cheated on behalf of the team unity at that time, and they are now in jail. The gentleman also is accused of rebellion and treason. He's only lucky that the former president pardoned him. You want to declare war, then you should be prepared to have war. And this representation will not back down. I'm glad that he declared war. But you know, Mr. President, mabait akong tao. And people know me. I'm one of the most amiable senators of this chamber. But don't, if you pick a fight with me, I'll fight. I did not become world champion in armies for nothing. If you want to fight, tell me how you want to fight. Say it in front of my face. Ayan po mga kaibigan. Ganyan din kaya nagalit ang Senate President Migs nang sila ay magtalo ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa harap ng Pangulo sa isyu ng charter chains. Talaga, iba talaga. Aling Carmelita, pero ngayon Congressman Romeo Acop, ha? Ayan, abay ang Senado. Ayan, pumayag na rin sa chacha, di ba? Aling Carmelita? Let me love you, Carmelita. Let me kiss and hold you tight. Kiss and hold you tight. Must I beg for some affection from your direction night after night? Ikaw ba, Apo General Congressman Romy Acop, manggalin din ba kayong sumayaw ng chacha o tango ang sinasayaw po ninyo, ha? It's no O yung parang sayaw sa cabaret, ha? Yung very sweet. love for you. Magandang umaga, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Marami ang mga mainit na issue natin ngayon. Pero bago natin isa-isahin yan, mga kaibigan, abay, good morning, Manang Amy Marcos, ha? Abay, may mga marisul sa magpinsang Senator Amy at saka Speaker Ferdinand Martin. May mga marisol kasi, may nagsusulsul daw, ha? Kay pinasa na tumakbong presidente. Ano ba yan? Congressman Romeo Acop, sir, ang chairman ng House Committee on Transportation. Alamin natin at kinatawan ng 2nd District ng Antipolo City. Abay, alamin nga natin kung ano na ang resulta ng kanilang hearing kaugnay sa issue ng PUV modernization. Congressman Romeo Acop, sir, magandang umaga po sa inyo.
Lakay, good morning sa iyo at saka yung mga napakarami mong tagapakinig. Ayan. Magandang umaga po. Naimbag na bigat. Good morning, sirs. Ayan. So far, ano po ang meron bang resulta ng inyong hearing sa House Committee on Transportation at meron na rin po ba yung rekomendasyon kung ano pa ang dapat gawin na Congressman Romy Akop, sir? Wala pa kaming pinal na mga recommendation dahil it was only the first hearing. Unang-unang hearing pa lang yon. Mhm. At doon naman sa hearing na yon, nakita natin yung mga kakulangan. Kaya sinabihan naman namin yung LTFRB at saka DOTR kung ano dapat ang gawin nila. Mhm. Yun po yan nangyari. But yung pong hearing na suspend lang, so there will be another hearing after January 22. Ayan. Pero paano po ito, Congressman Akop, sir? February 1 ay pagka hindi po nagkasundo-sundo, ay i-declare ng colorum itong mga franchise ng mga jeepney drivers na hindi sumali dito sa franchise consolidation. At sabi ni ASEC Vigor Mendoza ng LTO kanina doon sa interview ng 2x2, abay, ready na rin 2 hektarya ng lupa dyan sa may bahagi ng mo para doon tawag nito, iimbak o kaya ilagay yung mga huhuliing mga kolorum ng mga jeepneys, Congressman, sir. Yun po yung decision ng LTFRB at saka DOTR na they will be declared colorum dahil their franchises have expired. Nag-expire na raw yung kanilang mga franchises. So, yun. Ang gagawin, paghuhulihin. Pero, ang nangyari, dalawa po. Number one, nag-file ng motion si Kong Dan Fernandez na we ask for a reconsideration sa ating Pangulo. Opo, So, okay. hindi lang namin na-approve yung motion na yon na Apolacay dahil at that point in time, wala na kaming quorum and we cannot approve it without a quorum. Second, pinakita ko sa kanila yung provision ng Government Appropriations Act ng 2022 at nakalagay doon na hindi dapat cancelin o isuspend ang mga franchises ng mga jeepney. So, dinirect namin yung DOTR to come up with a legal Basis. legal basis o ano ang epekto nito doon sa programa ng pagmo-modernize ng public utility vehicles. Kasi very specific Opo. doon sa pondo na inallocate na 1.05 billion, if I'm right, nakalagay doon yung mga kondisyones na dapat hindi i-cancel yung mga franchises o i-suspend yung mga franchises dahil nga sa kakulangan ng public transportation. Yun po ang nakalagay doon. So, pag-aaralan po ng DOTR and hopefully sa second hearing namin, meron na po silang isasagot sa amin. Abay, dapat malaman ito ng LTFRB, DOTR, Congressman Akop, sir. Pwede silang makasuhan dito kung lalabag sila sa batas na itutuloy ang disenfranchisement ng mga meron ng franchise. Tinanong ko po sila, naniniwala ba kayo na yung GAA ng 2022 is a law? Sabi naman nila, oo. Now, if it is a law, yung mga provisions dyan, ang mag-a-amend lang ay yung susunod na mga GAA. Wow. 2023 o kaya 2024. Pero kung titingnan po natin dun sa 2023 GAA at saka 2024, hindi naman na-amend yung provision ng batas na yon ng 2022 GAA. So, the committee directed Yusek Tiebra and Yusek Lontok to look into it para pag sa susunod na hearing, they will come up with a report. Yun po yung nangyari noong hearing. Wow, bago yan, Congressman Akop, sir. Ngayon lang natin narinig yan, yung issue yan. Ano, ha? Anyway, Kaya hindi sila makasagot nung tinanong ko sila dyan. Anyway, isa pang issue kaya na nagpatawag si Speaker Romualdez ng investigasyon, hearing dito,
yung may naamoy siyang korupsyon. May report na issue ng korupsyon dahil imported yung mga binibiling mga modern na jeepney na inilalako sa ating mga jeepney drivers, operators at mga kooperatiba. Meron nga po bang nagmo-monopolize kung sino po ang mag-aangkat ng mga imported na minibus, modern jeepney, Congressman Acop, sir? Hindi pa namin na nakukuha ng kaloob-looban ng issue na yan na Apolacay dahil pinasasubmit pa lang namin sa motion ni Congressman Dan Fernandez yung mga korporasyon, listahan ng korporasyon at saka mga assemblers sa aming committee. Para doon namin makikita yung at saka yung mga rota na naibigay sa kanila. Kasi dito po natin malalaman kung merong pinapaboran na korporasyon, may pinapaboran na manufacturer, at may pinapaboran sa pag-issue ng, kung tawagin po nila, luxurious na linya, na rota. Meron palang ganyan. Ngayon, luxurious na linya, yung pong mas maraming pasahero, ganun po ba? May mga Yes, kasi main at saka secondary routes. Apolacay, nung nagkaroon kami ng hearing nito, nung nag-briefing ang LTFRD DOTR sa amin noong March 9, 2023, nalaman namin sa mga financing institutions, yung Land Bank at saka Development Bank of the Philippines, na mayroon nang nagde-default na mga korporasyon. Nako. At tinanong namin doon yung ano yung mga dahilan kung bakit nagde-default po sila. And one of the reasons given is that hindi yung nailipat po yung rota nila mula sa maraming pasahero, napunta sila sa lesser na number of passengers. Kaya tuloy, hindi nila nakukuha yung monthly amortization na dapat ibigay po nila dito po sa financing institutions. Naku, so paano re-resolvehin nga niya na, Congressman? Siyempre, kawawa naman yung mga drivers, operators na ang mapupuntahang biyahe ay yung rutang walang masyadong pasahero. Kaya nga yun yung sinabi ko sa kanila. Alin ba ang mauuna? Yung consolidation o yung pag-establish ng mga ruta sa bawat lugar ng ating bansa? Kasi hindi po ba ang unang ini-establish yung istruktura sa isang organisasyon? Yes, tapos hahanap ka ng tao ngayon na nababagay doon sa pwesto, sa istruktura na yon. Dito, ang gusto nila, mag-consolidate. Bakit ka nag-aapura sa pag-consolidate? Saan mo dadalhin ruta mga yan? Kasi 10% pa lang yung na-approve na ruta eh. Oo nga. So, saan nila dadalhin? Kaya, I do not know kung anong logic meron sila. Bakit yung pag-consolidate ang binibigyan nila ng pansin? Priority. Samantalang yung rota na tatakbuhan nitong mga vehicles sa pag-aari ng Kwan ay hindi pa na-establish. Out of 1,500 plus, 10% of that pa lang ang na-approbahan nila. Wow. At saka isa pa, Congressman Acop, sir, yung pong mga local manufacturers natin ng mga jeepneys, hindi ba pwedeng bigyan sila ng priority kaysa yung mga imported na modern jeepney na napakamahal, Congressman, sir? Yun ang sense ng mga membro doon sa hearing na yun na tangkilikin natin yung atin. Opo. Tinanong ko rin si Mr. Francisco if they can be able to supply yung jeepney demand na mga bago sa Kwan. Sabi niya sa akin is matapos lang yung planta na nila sa isang probinsya, they will be able to supply the needed modern jeepneys. At saka bukod sa matulungan natin ang local industry natin, Congressman, sir, ay yung presyo, napakalayo ang presyo dun sa
2.5 hanggang 2.8 kumpara dun sa 1 million or less than 1 million na jeepney natin. Yes. 985 vis-a-vis 2.6 to 2.8. Wow. Oha. Yun po yung diferensya. Siguro pakicheck na rin Congressman Akop Apo kasi may report yung ating bubit dati 2.5 lang imported na modern na jeepney. Ngayon naging 2.8 kasi may mga nangungumisyon pala ng 300,000 per unit. Tinanong ko nga yan eh. Ganun po ba? Magkano ba ang commission bawat na ibebentang minibus? Oh. Sabi na, meron bang commission na gano'n? Sabi ko, tagal ko na dito sa mundong ito eh. Alam ko naman na may commission yung mga sales agents eh. Opo. Opo. Ayaw lang po din siguro nilang aminin pa. Ayan. Pero tama, maugong nga po yan. Kaya ipinipilit yung imported kasi may malaking komisyon nga naman kasi ang mahal. Ayan. Anyway. Opo. Ayan po. So, for the meantime, Congressman Akop, sir, so paano po yan? Isusulong nyo yung proposal ni Congressman Danny Fernandez na huwag mo nang i-implement yung deadline na January 31. January 31. Opo, oo. Opo, Lakay. As a matter of fact, pinadraft ko na yung resolution. Opo. Para pagkaroon namin ng hearing, I think on 24 of January, mababasa na ng aking mga membro sa committee at ma-aproban na siguro yun, and then we will send it to the President yung aming hiling na ma-reconsider po yung deadline. Opo, dapat mararinig din ng Pangulong Marcos ang inyong mga resolution na nakukuhang impormasyon sa inyong mga pagdinig, Congressman, sir, para naliliwanagan ng Pangulo. Mukha ang narinig lang yung grupo ng DOTR at LTFRB. Siyempre, yun ang nakakalapit dun sa tainga po ni Presidente. Yan, naku, revelation po ito. Maganda po itong ginagawa niyong pagdinig, Congressman. At least naliliwanagan at least hindi naman naabuso, napapahirapan ang ating mga jeepney drivers na sumasang-ayon naman sa jeepney modernization. Isa po yan dun sa sinabi ng aming Speaker of the House. Opo. Doon sa kanyang press statement na huwag natin pabayaan na hindi matignan yung welfare naman ng mga drivers na maapektuhan. Opo. Ang dami nito. May gitna nationwide, more than 100,000 yata. Sa Metropolitan Manila, yung madidisenfranchise according to the statistics sa Apolacay, Yes, sir. 38,000. Wow. Metro Manila lang yun. May pamilya ang mga yan. May mga anak na nag-aaral, mga Opo. gugutumin ba natin lahat ang mga ito? So, kailan po ang susunod na hearing, Congressman Akop, sir? Sa January 24, I think, kung tama 24. yung aking memory, Juan. Yes, sir. Apolacay. Okay, maraming salamat po at least maganda po ang inyong report, paliwanag at least sana'y marinig to ng Malacanang at ang mga taga-DOTR LTFRB para maliwanagan din po sila. Thank you, Apo. At just again, na imbagang bigat, Congressman, sir. Yakte Agyaman, Apolacay, at magandang umaga po sa inyo lahat. Thank you very much, sir. Mahabigan, Congressman Romeo Acop, ang chairman ng House Committee on Transportation at kinatawan ng 2nd District ng Antipolo City. Damdamin Bayan. Ayan, Secretary Jimmy Bautista. Abay, Apo Secretary, tignan niyo mabuti, ha? Tignan yung both sides of the coin, ika nga, ha? Ayan, at Chairman Chupilo Guadis. Abay, ang sabi ni Congressman ni Akop, hindi po pwedeng basta-basta aalisin ang franchise ng mga jeepney drivers operators. Damdamin Bayan. Ayan, so dapat malutas na yan para wala nang protesta. So, paano na? Di tsa-tsa na tayo, ha? Kaya lang tango na yata, ha? Ayan,
Senator Rasani, di mo kunento kanina. Nandun ba kayo nung nagsagutan si Speaker Romualdez at Senate President Mig Zubiri? Ha? Sa harapan ng Pangulong Marcos. Wow, matindi ano ha? Well, sumang-ayon na po ang Senado. Kaya lang ang sabi po aling Carmeling, kailangan ang gagalawin po ay yung mga economic provisions lamang ng ating saligang batas. Ayan. Abay, pag-usapan ito ang foreign ownership, ha? Pero wag daw yung papasukin ang foreigners sa media at yung foreign ownership may sinasabi po na dapat yung lupa wag ibebenta sa mga foreigners, ha? Abay, sabi nga ni Justice Fred Ampu anong text niya sa akin kung pinayagan ang mga foreigners na mamili ng lupa sa laki ng pera nila, kung ba Amerikano na lamang times 55 na yan, baka maubos, agrabyado, baka tataas ang mga lupa rito at yung makabayan natin mga Pinoy ay hindi na makabili ng sariling lupa. Let me love you, Carmelita. Chacha ba? PI ba? Naku, ayaw naman ng ng PI. People's Initiative. CONAS ba? Constituent Assembly? Ha? CONCON? Naku, magastos yan. Love you, Ha? Carmelita. So, yung mahabigan yan ang abangan natin at para sa mga senador at congressmen It's no fun. sa pag-amyenda nating saligang batas, abay kailangan na hingin natin po ang konsultahin natin ang mga constitutionalist natin, ha? In fairness, magaling yung mga framers ng 1987 Constitution, ha? Abay, konsultahin yung mga constitutionalist. Buhay pa ba si Father Joaquin Bernas? Ayan. Mga dapat kinukonsulta. Ayan, Chief Justice Renato Puno. Yung mga magagaling, ha? Sayang, wala na ang Neftali Gonzales, Congressman Boyet, ha? Sino pa ang mga magaling sa Constitution, ha? Yung mga taga PhilConsa, ha? Ayan. Sayang, wala na ang Senator Miriam Defensor Santiago. Yan mga dapat makonsulta natin sa pagbabago ng ating saligang batas. Pabalikan natin yan at syempre, ha? Napasarap yung kain ko dun sa handa ni Katunying, ha? Ayan. Nagpa-cater dito, galing pa ng Katunying sa Tagaytay, ha? Buti na lamang, mainit-init pa, ha? Lamig dun sa Tagaytay. Happy birthday, Katunying, at kay Tata Al Villanueva ng LTO, ha? Ngayon pala ang birthday mo at happy retirement. Wow! Abay, kailangan magpainom kayo, ha? Magpainom kayo ng masarap na kape. Ayan. Ang gusto ko sa Katunying, masarap yung kanilang kape, ha? Sabi ko, parang nalasahan ko na ito, ha? Sabi niya, talagang nalasahan mo na lahay dahil yan ay Jim's 3+1 coffee mix. Kaya pala familiar ang lasa, ha? Ayan. Kung magkakapit ang mga kuya, mga misis, abay, syempre, masarap, ha? At maganda sa ating kalusugan, Jim's 3+1 coffee mix. May plus ingredient na Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan at memorya. Ang Jim's 3-in-1 coffee mix twin pack ay may spirulina na mayaman sa protina at minerals. Kaya naman napakasarap magkape. Lalo ang kapeling mo ang mahal mo sa buhay, di ba? O mga kuya, mga ateng, mga lolo, mga lola, ano pa ang hinihintay po ninyo? Mag-Jim's 3+1 coffee mix na po tayo. Jim's 3+1 coffee mix twin pack, tulong para may plus ka sa life. Damdamin Bayan. Oras Chief Justice Alexander Jasmundo, alas 8:33. Ang balitang ito. Nag-draw pa ba ng biyaheng Cubao Divisoria Claro M. Recto? Ha? At meron bang biyahe ng Baclaran Alabang? O kaya ay Pasig Santa Mesa Quiapo? Oras, Sister L. It's 8:36. At Chairman Chopilo Guadis, ha? Please lang turuan nyo. Totoo bang 300,000 ang komisyon? Oh,
komisyon na bawat unit ng inilalako ng mga kaibigan mong nagkakalaga ng 2.8 million na modern jeepney. Grabe yan, Lakay. 300,000. Yes. Tubong lugaw yan, Lakay. Grabe naman yan. Kaya nga, ayan, natanong pala rin na Congressman Akop dun sa sa hearing. Walang aamin, walang umaamin. Kasi dati 2.5 lang yan, tapos naging 2.8. Oh. Kaya pala yung sobra ng 2.5, yung 300,000. Komisyon. Kaya may mga commissioner pala. Ano ba naman yan? Kaya nga usapan ng mga operator at mga jeepney driver, Sister L. Kaya pala si ganito, ha? Brand nyo yung kanyang Toyota FJ Cruiser. Ang bilis naman nakabili. Nakabili agad, Lakay. Sana all, cash pa ba? Kung Francisco Motors ang bibilihin, Sarao Motors sa Amante, ha? Melford, walang komisyon na 300,000 per unit. Lakay. Kasi di ba, Lakay, kung maalala mo, nung na-interview natin si Sir Elmer Francisco ng Francisco Motors, Yes. di ba mayroon pa nga silang parang tawagin na lang nating parang pa-promo. First one, ilan ba yun, Lakay? 1,000 ba? Di ko na matandaan. Less than 1 million ang presyo ng kanilang jeepney. Sabi nga ni Congressman Akop kanina, 800,000 ba? 900,000. Diba? Isipin mo yun. Tapos matibay pa yun, Lakay. Ay, oo naman. Pwedeng lumusong at Pwede isabak sa bahayan. Hindi titirik basta-basta. Oo. Inuuna yung komisyon kasi ha? Ayan. Di mo ba naamoy yan, Apo Secretary Jimmy Bautista? Mukhang kayo rin po kilala natin si Secretary G. Bautista, hindi papatol sa mga ganyan. Yes, oo. Kaya lang yung mga nasa ibaba po ninyo, Secretary Jimmy, mukhang chinuchubibo rin kayo, ha? Pati presidente, nachuchubibo. Ayan. Mahirap naman machubibo, Lakay. Hindi ka ba mahilo-hilo doon? Machuchubibo ka. May hilo ka talaga. Sa sobrang hilo mo, na-confuse ka na. Ayan, mabuhay ka, Congressman Dan Fernandez, ha? Abay, may resolution pala iniredy sa Kongreso. Ayan, para isumiti sa Malacanang kay Pangulong Marcos. Nga naman para mapag-aralan ng Apo Little President Secretary Lucas Bersamin. Para hindi lamang yung isang panig ang narinig natin na gugutumin ang mga jeepney drivers. Abay, sabi ni Vigor Mendoza kanilang LTO. Abay, siyempre sila ang mag-i-implement ng mga kulurum. Sila ang manguhuli ng mga kulurum na sakyan. Sila ang magpapara dyan, Lakay. Oo nga, meron nga 2 hektarya ng lupa dyan sa malapit sa MOA na pag i-impoundan ng mga kukumpiskain, huhuliing mga kulurum ng mga jeepney na hindi sasali sa franchise consolidation. Tsaka yung mga sa area pa yata, Lakay, ng Cavite, kung hindi ako nagkakamali, may binanggit pa siya, di ba? Meron pa sa Laguna. Parang napakalaki niyan, Lakay. Parang ina-anticipate natin sobrang dami makuhuli. Pero malungkot, Lakay, yung ating mga kababayan, lalo na yung mga jeepney driver natin. Yun ang medyo masakit lang na isipin na may mawawalan ng trabaho dahil dito sa PUV modernization program. Hindi naman tayo, Lakay, against. 'Di ba? Pabor naman tayo, pero sana magkaroon ng konting konsiderasyon. Pati naman ng mga jeepney drivers, di naman sila tutulo sa payag naman sila modernization, talaga. Kung bulok na yan, wag nang unworthy, hindi roadworthy na. Di patubuan na ng talaba yan. Tubo ng talaba? I-harvest, benta. Pagkakitaan na lang yan. Ay, nako. Iusin. Ayan, hindi yung ganito. Gusto yung mag-revolusyon ng mga jeepney drivers? Pero good morning muna, Lakay. Good morning, Sister Hindi L. pa pala ako bumabate. Isang magandang umaga. Good morning sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Diyos marahay na aga sa Induga, boss. Para kang modern Mary Claire. Kasi yung damit ko. Maria Uso to, Clara. Lakay. Mga ganitong damit. Damit Modern Filipiniana. Parang Filipiniana inspired siya, Lakay. Pero hindi talaga siya Filipiniana. Ganun ba? Ganyan siya. Kaya ba ang mga modern ngayon na ganyan nga, parang Filipiniana, ang ibaba naman, midrib naman. Ayan.
Gusto ko yung alam mo na yung mga mid-rib na yan, lakay. Middle sa ribs yan, kaya mid-rib yata Mid-rib. ang tawag dyan. Kaya kita ang puso. Oo, yung mga para ka na manananggal, gano'n. Ay, good morning, Senate President Migs. Kumusta ka na? Chill-chill lang, Mr. Senate President, ha? Ayan, baka iniisip mo na si Speaker Ferdinand Martin Romualdez ay si Senator Trillanes yan. Laki natatawa ko doon sa kanilang pasagutan doon sa... Sana, wala bang nakapag-record nung away nila sa Malacanang sa harap ni Presidente, ha? Pero sandali lamang, standby, sino bang unahin natin? Si Christian Manyo, ha? Malaking transport group tsak na papasada at hindi maapektuhan ang pampublikong transportasyon ngayong araw sa kabila ng inilunsad na transport caravan ng Manibela at Piston. O yung mga kapulisan natin, may order po ang ating PNP Chief, si Kabagis General Benjamin Acorda, maximum tolerance sa mga kuya, ha? Aris number 8, Christian Gigulo Manyo, please come in. Christian. Lakay, hindi mapaparalisa at hindi maapektuhan ang pampublikong transportasyon ngayong araw ng Martes. Ito ang tiniyak na malalaking transport group sa bansa na sumusuporta sa PUV Modernization Program sa gitna ng transport caravan ng grupong Piston at Manibela. Ayon sa grupong Pasang Mazda, Autodap, LTAP at Acto, hindi sila titigil sa pagpasada lalo at mas malaking porsyento umano sa haring ng jeepan na consolidate at buo ang suporta sa programa. Sa ngayon, nagsisimula na magtipon-tipon ng mga miyembro ng Piston at Manibela sa UP Diliman na nakatakdang simula ng caravan ng alas 9 ng umaga patungo ng Welcome Rotonda at Mendiola para ipahayag ang kanilang hinaing na ibalik ang kanilang prangkisa, payagan silang patuloy na makabiyahe at ipasura ang PUV Modernization Program. Lakayo sa datos ng LTFRB kung pagbabasehan ng concerned unit sa bansa, 97.18% sa umano ang nag-consolidate at ilan lang ang nakatakdang maging kolorum pagsapit ng Pebrero 1. 97%? Sabi ni Chopilo Guadis. Yung pinakahuling datos na na binigay ng LTFRB as of January 12, doon sa 42,642 base units, 22,000 lang umano ang confirmed at 97.18% dito lakay ang nag-consolidate at lumalabas na mangilan-ngilan lang ang hindi sumama sa nasabing programa. Hingi ka na listan kung totoo yan. Baka pati kayong mga reporters binobola din. Yun nga lang kayong binibigay na numero. Parang lumalabas na parang wala pang 1,000. Wala pang 1,000 halos yung hindi nag-consolidate at hindi sumama sa programa. Ayan na. Sabihin nyo kay Congressman Acop, sabihin nyo sa Kongreso yan sa hearing. Yan lakay ang patuloy nating aantabayanan dahil ang binabanggit lakay ng LTFRB talagang hindi na palalawikin yung deadline para sa consolidation ng mga prangkisa kung saan meron na nga lang hanggang katapusan ng buwan para makabiyahe ang mga nasabing. Ito pa, bigyan pa kita ng assignment, Christian. Ayan, pakitanong kay Chairman Chopilo Guadis, kung ilang libong units na ang nabiling modern jeepney o kaya yung minibus at magkano ang halaga bawat unit? Yan din lang kayong tinatanong ko sa malalaking transport group kahapon. Ang binabanggit nila, meron pa naman daw silang mahigit 2 taon para mamili doon sa mga units. Pero aminado lakay na medyo may kamahalan na yung ibang units. So maabot ng mahigit 2 milyong piso. Si Kaobet Martin, ilang modern jeepney na ang binili niya? Meron na raw siya lakay, hindi niya lang nabanggit yung ilan, pero ang binabanggit niya karamihan sa gusto nila yung local manufactured at yung iconic pa rin na itsura ng jeep. Nakapagparating na siya ng imported, di ba? Meron mga imported na kayo. Pero si LTAP naman, si Calando Marquez, gusto naman niya gayahin yung mga jeep na sa Makati na itsurang jeep pa rin, pero air-conditioned at pasok sa standard ng DOTR. Ayan, okay. Marami. Amoy mo kung sino yung nakomisyon ng 300,000 per unit. Ayan, alam na pala ni Congressman Acop yan. Yan lakay nga yung mga issue na patuloy pa rin na hinihingi ang kasagutan. Yan muna yung latest sakay mula dito sa LTFRB para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH. Ito sa Christian Manyo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, Christian. Buhol-buhulan
At saka unahin mo na yung ruta kesa yung prangkisa. Alang yan naman ha? Minamadali yung komisyon. Baka mahigpit ang pangangailangan daw, Lakay. Bakit naman ganun? Ang sakit sa... Alam mo yung, Lakay, para sa pansarili mong kapakanan, wala kang pakialam kung may magdusa. Correct. Grabe. Di na sila naawa dun sa, kapwa nila mga jeepney drivers, ha? Ginigi sa sariling mantika. Ba yan? Anong report ni Boy G? Pero report ni Boy Gonzales, Lakay, 17 motorista nahuli sa operasyon ng LTO dyan naman sa may Lacson Avenue. Ano-ano yung mga paglabag niyan? RH29, Boy Gonzales. Boy. Sister Elaine, Lakay Dayo, walang kawala ang ilang mga motorista na luwabag sa mga traffic violation dahil sa nakakalat na mga traffic na sa enforcer ng Land Transportation Office o LTO dito sa Lacson Avenue. Napakaraming mga natikitan ng lisensya ang mga paglabag na walang suot na helmet. Ang iba naman ay walang walang seat belt, kaya tinikitan at kinumpiska ang mga lisensya nitong mga naturang motorista. Magkabilang lane ng magkabila sa Felix Huerta, dito sa Orqueta at Lacson Avenue nakakalat ang mga tauhan ng LTO kanina pang umaga. Matapos na makasita ng halos mahigit sa 17 na motorista ay tinapos na kanilang operation, LTO operations dito sa naturang lugar. Samantala, Lakay, dito naman sa Menjola, maagang isinara sa mga motorista yung Menjola dahil sa inaasang transport caravan ng grupong Manibela at Piston. Dahil dito, nagkaroon ng kalituan ng ilang mga motorista, lalo't mga estudyante na may pasok ngayong araw. At nagtutulong-tulong ang mga tao ng MPD at Manila Traffic and Parking Bureau para maging maayos ang daloy ng trapiko. Sinabi naman ng MPD na nasa 700 personnel ang kanilang ipapakalat para matiyak ang seguridad at kapayapaan sa sasagawang rally. Maaga ring i-deploy ang ilan sa kanila sa may bahagi ng Espanya Boulevard, malapit dito sa Mabuhay Rotonda. Magpapatupad ang MPD ng maximum tolerance sa mga magsasagawa ng transport caravan na bilang bahagi ng kautusan na rin ng Philippine National Police Headquarters. Mula sa kauna-una sa Pilipinas Race, ito si Boy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagkabalita. Boy. Tuloy-tuloy sa service. Yes, Lakay. So wala namang na stranded na mga pasahero. Lakay, hindi nga rin nila ramdam na may protesta. Marami at may mga ang sabi nila ay alam ng ibang driver, wala naman nasabi sa amin na may transport strike. Baka ang alam nila, baka caravan, Lakay. Ayan, transport caravan, mag-arali lang mula dyan sa UP hanggang dito sa lungsod ng Maynila. Okay. Maraming salamat, Boy. Laki ng panahon. Kanina pang umaga ay makulimlim pero wala namang mga pag-ulan. Okay, ingatan mo yung bumbunan mo, Boy, ha? Yan. At saka i-refer kita doon sa kuyang namin, ha? Si Kuyang Joel Jose, ha? Ayan, i-recommenda kita doon. Ayan, may pag-asa pa yan. Huwag ka mawala ng pag-asa. Matataniman pala kay. Huwag ka mawala ng pag-asa, Boy. Ayan. Boy, hindi ako sabi niya na. Binubulungan mo sila kay. Maraming salamat, Boy Gonzales. Thank you. Balik sa Lakay at Sister L. Damdamin Bayan. Maraming salamat, Boy Gonzales. At alam po yung mga kaibigan ni... ang lamig talaga sa ramdam mo pagka madaling araw. Malamig, Lakay. Yung hanging amihan, alam mo yung hanging amihan, di ba? Yes, Lakay. Galing sa North yan. Kaya marami ang may nipon ngayon eh. Hindi natin narinig yan na ang una sinasabi, Siberian wind kung tawagin. Yun daw yellow dun sa Siberia, sa Russia. Binubuga ng napupunta dito sa atin. Natatangay ng buga ng hangin direksyon. Kaya dito sa atin ay naapektuhan ng lamig. Akala ko natutunaw na kasi. Ganun. Natutunaw na ang yelo. Ayan, kailangan natin ang lamig at tubig, ha? Lalo na ngayon anong sabi ng Pangulong Marcos, ha?
dapat daw pagtuunan natin ng pansin ang El Nino dahil Oo, lakay. matindi ang idudulot na problema sa ating mga kababayan, lalo na ang mga magsasaka. Tayo rin ay naghahanda sa El Nino na nagbabadyang tumama sa mga darating na buwan. Nagsimula na tayong maghanda at ang mga buffer stock at ang mga kagamitan patubig ay hinahanda na. Kung kinakailangan, magsasagawa pa tayo ng cloud seeding upang makapagdala ng ulan. Kasabay ng lahat na ito, hinihimok din natin ang ating sambayanan na magtipid ng tubig para sa malawakang paghanda sa banta ng tagtuyot. Damdamin Bayan. Yan po ay bahagi ng SONA ng Pangulong Marcos noong nakalipas na taon. Abay, mamaya makakasap natin ang administration ng National Irrigation Administration. Abay, kailyan ni Apo Presidente Bongbong Marcos dito nga rod, ha? Mayor DJ IMJ Ilocos Norte ng in sakripisyo DJ pagiging mayor na tapno agserbi iti National Irrigation Administration. Oo, talaga lakay. Naintindihan mo yun. Gusto mo yung lakay, sabi ko, talaga lakay. Pero ang naiintindihan ko lakay, parang sinacrifice niya yung position niya para maging ng NIA, administrator ng NIA. Siyempre. Diba? Tama ako, tumatawa ka pa dyan. Marunong ka nang umintindi na Ilocano ngayon. Sige, matututo ka rin dyan. Ha? Ayan na, sandali lamang Apo Mayor Administrator Engineer Eduardo Eddie Gilian. Ha? Ano ba ang para niyo sa National Irrigation Administration? Kumusta ang mga patubig natin? Hindi ba maapektuhan ang pagtatanim ng ating mga magsasaka? Abay, kailangan ni food security, sapat ang supply natin sa pagkain. Kaya napakahalaga ang irigasyon, patubig sa ating mga magsasaka. Agora ka basit, Apo Mayor, Apo Administrator, ha? Ay, agkape-kape ti Jim's Coffee, Apo. Kat, at basit, commercial mi pay. Damdamin Bayan. Naintindihan mo yan. Absensya ka na to. Lakay naman pag ako nagbikol dito, pares tayo din nagkakaintindihan yan. Sige. Subyento ni Apo Mayor Administrator nga rin ng badamdama. Oras, Sister L. It's 8:54. Number 1. Bayan. Oras, Sister L. 57 minutes after 8. Yan. Sabi ko sa'yo, pagka importasyon, may komisyon, di ba? Hindi ko kinakaya yan, lakay. Mga revelasyon na sa mga komisyon. Sa may dagat na masyal at pagdilim. Ngayong tag-araw po, mahabigan, ay nako, nakakaasa DJ kailyaming manalo na Sister L. Ayan. Abay, ang lalaki ng mga bitak-bitak ng mga bukirin ngayon. Oo nga, lakay. Dati nagbibitak lang yung paa. Ha? Diba? Kapag ka nasobra ka ng trabaho at lakapaa ka talaga, lakay. Alam naman tayo, lakay. Laking probinsya at magsasaka ang mga magulang ko. Talaga makikita mo yung bitak sa paa. Pagka nagtatanong kami ng tabako sa bukid, hindi naman pwedeng mag-sapatos. Alam ko naman nakasapatos ka dun, lakay. Masisira ang sapatos. Binibit-bit nga yung tsinelas, sapatos pa kaya. Sandali lang at nasa ating linya na ang dating mayor ng PIDIG Ilocos Norte at ngayon kinausap ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na iwanan muna ang kanyang bayan sa PIDIG Ilocos Norte para pamunuan ang National Irrigation Administration. Tumulong para mapaganda ang patubig sa ating mga magsasaka. At siyempre para maibsan ang problema natin sa El Nino. Administrator Engineer Eddie Gilian, naimbang bigat mo, Apo Mayor, Apo Administrator, sir. Naimbag na bigat, Apo. Naimbag na bigat. Kita amin niya agdeng-deng sa lahat po ng listeners. Magandang umaga po. Ganda. Kita mo na ng mayor namin sa PIDIG. Ganda lalaki. Batang-bata pa. Engineer din pala, lakay. Engineer. Ayan. Artistahin. Ayan.
Parang kasing edad lang ni mas bata siguro to kay Apo Presidente Marcos. Ayan na. Anyway, Administrator Gillian sir, ayan na. Apo ha, ay ang gusto nang malamangin ng ating mga kababayan, lalo ng ating mga magsasaka. Ano po ang ginagawa ngayon ng NIA, National Irrigation Administration, para hindi po maapektuhan ang pagtatanim ng ating mga kapatid na magsasaka? Ano po ang inyong mga programa ngayon ngayong may banta ng El Nino, Apo Administrator, sir? Well, sir, una po sa lahat ay meron na po kaming isinigawang pagpaplano at mga meetings so tungkol dito, yung tinatawag po namin na wrapping calendar planning. Kasi po ang NIA ay bukod po sa construction, yung engineering department, pero po kami yung operation department, sir. Ibig sabihin, pagkatapos ng project, ay talagang nandun po kami para umalalay sa ating mga farmers. So, may planning na po kami. Sinabi na po namin yung area na hindi kayang patubigan at ito'y may i-coordinate na po natin sa DA para sila naman ay magtanim ng high-value crops. Hindi naman po ibig sabihin, sir, na kapag hindi na kayang patubigan, yung mga dulong ng irigasyon po, ay hindi na pwede magtanim. Pwede pa rin po kasi alam naman natin may mga high-value crops yan na pwede nilang itanim. So, maganda ho ang coordination namin with DA kasi ang approach po namin dito ngayon, sir, is yung whole of nation approach na gusto ng ating Pangulo. Nakaalalay din sa atin dito ang DSWD, ng DOLE, para ho kung talagang hindi ho makadaloy ang tubig, at least man lang, mabigyan sila ng trabaho, pad, cash for work, na maglinis sa kanilang mga kanal. Ayan, alam mo't Apo Administrator Gillian, sir, ay unahin ko na yung concern namin sa Diyan Tengor Ilocos, Apo. Lalo sa amin sa Pinili, Ilocos Norte. Ay, Apo, pagka madiagto doon, hindi umulan, hindi na po kami nakapagtanim ng palay. Ayan, paano kaya maibalik yung mga dating patubig natin, irigasyon, Apo Administrator, sir, para hindi po maapektuhan ang pagsasaka, pagtatanim ng ating mga farmers doon? Well, ito po ang magandang balita sa atin, sir, sa Ilocos Norte. Sa wakas, nagkasundo po ang Ilocos Norte at Abra Provincial Government para gawin na rin ho yung ating yung inisait, yung Ilocos Norte, Ilocos Sur Abra Irrigation Project. Po, sir? Alam naman po natin, pangarap pa po ito ni former President Ferdinand Marcos Sr. noon. Sir? Kaya lang, hindi lang natuloy-tuloy. Ngayon po ay matutuloy na yun, sir. At yun po ang mag-irrigate sa buong 2nd District ng Ilocos Norte at some part of Ilocos Sur. Kaya magandang proyekto po ito, sir. At hindi lang yun, sir. May mga projects pa po tayong na high dams na sisimulan na, katulad ng Tumawini Dam. Sa Isabela. Sa Isabela. Meron din po tayo dito sa may Panay River Basin. Doon din po sa Mindanao. So, sa buong bansa po, may mga nakakasa po kami ng mga projects. Dito naman po sa Central Luzon, sinimulan na po namin yung Bayabas Dam. Susunod na po yung Maringalo sa may Karanglan. So, hindi talagang ang utos ng ating Pangulo po ay tingnan natin yung pang short term, medium term at long term solution natin, sabi po niya. At ang maganda ngayon, sir, madagdagan yung budget natin sa NIA para naman po mabigyan natin ng tulong yung ating mga magsasaka na hindi po kasama sa National Irrigation Master Plan ng NIA. Kasi limit po sa kalaman ng karamihan, yung pong Master Plan ng NIA is based on a 3% slope. Yung mga patag lang po na lugar, Opo. So, ngayon po may pondong ibinigay po ang Kongreso para mabigyan pansin naman po natin yung mga nasa upland communities. Ito po yung project natin na solar pump irrigation with fertigation and drip irrigation po. Balikan ko lang yung sinabi mo, Apo Administrator Gillian, sir, yung kamo manggagaling sa Abra. Ayan, ito ba yung mga nasasayang na tubig na umaagos, napupunta lang sa dagat o sa mga ilog? Gagawan po ba ng ang tawag nito, waterways from Abra down to Ilocos Sur, Ilocos Norte? Ilang years na project ito, Apo Administrator, sir? Baka tapos na ang administrasyon ng Pangulong Marcos, hindi pa matapos yung project. Well, ang gagawin po ito, sir, ng tinatawag na Trans-Basin Tunnel. Ililipat natin yung tubig ng Abra
doon po sa papunta po ng Ilocos at magkakaroon din po ito ng hydropower, ano? Pag may transmission tunnel hydropower. kasi, pwedeng lagyan ng hydropower eh. Pero tama po kayo, ito po yung ilog, dito po nang gagaling yung bumabaha po sa Ilocos Sur. Di ba, inaanod po yung Banawang Bridge. Ito po, yung ilog na ito. Sobrang tubig pagka umulan. Opo, kaya ang magandahan po kasi ng reservoir type dams is that kung umuulan po, ma-impound niya yung tubig eh. And then pagkadating na ng summer, doon mo na siya gagamitin. So, itong mga reservoir type dams po natin ay multipurpose dam na tinatawag. Kasi ngayon, lalo't na repurpose na yung water rights ng NIA, pwede natin i-consider natin siya as flood control, hydropower, irrigation, bulk water. Pwede na rin sa aquaculture, tourism. So magandang project po ito, sir. Engineer Gillian, sir, sabi po ng Pag-asa ay itong nararanasan nating El Nino ay pwede pong magtagal hanggang sa katapusan pa nitong Pebrero po. And as of now po, ano po yung mga lugar base po sa inyo pong monitoring, lalo na po of course ongoing yung mga project ng NIA. Sa monitoring po ninyo, ano po yung mga lugar ngayon na matindi ng tinatamaan ng tagtuyot o nito pong El Nino? At ano po yung mga measures na ginagawa ng NIA para naman po matugunan, lalo na po yung ating mga magsasaka, yung kanila pong pangangailangan sa patubig? Well, ang isa pong malaking epekto sa atin dito, ma'am, yung ito sa Central Luzon. In fact, hindi nga napuno yung Pantabangan Dam, Buti na lang yung Magat na puno. Kaya yun pong region 2, itong Maris na tinatawag po namin ay mapapatubigan po lahat yung 90,000 hectares natin. Unfortunately, dito sa Central Luzon, ang tansya namin dyan, mayroon pong affected na 50,000 hectares out of the 120,000. So, ang ginagawa naman ng NIA, meron po kami yung tinatawag naming alternate wetting and drying technology para po at least man lang madagdagan ng at least around 20% to 30% yung ating mapatubigan. Ito po ay subok na namin po ito, ma'am. Ang totoo niyan, pag ginamit nga ito ng mga farmers natin, nakakakolekta pa sila ng carbon credit eh. Yan ibig sabihin lamang po nito, ang practice po kasi ng mga farmers natin, pagka nagtanim ng palay, talaga pong laging baha yung palayan nila para hindi tutubo yung damo kasi, ma'am. Pero mas maganda kasi kung ibaba mo yung tubig, at least makakahinga yung lupa, makaka-absorb siya ng nitrogen. Kaya mas maganda po yung tubo pa ng halaman po nila. So ito po yung isa na technology po natin. And of course, again, ulitin ko po yung isang paraan, yung mga talagang hindi kayang abutin ng patubig. At kinausap namin sila magtayo ng high value crops, onion, yung mais, yung mga pati munggo. Pwede rin ho yan. Okay, sabi ni Apo Mayor Romela Labasan ni EJ Pinili, Ilocos Norte. Apo Mayor, Apo Engineer, sana pardasan niyo Apo tapno makapag-mulamat dagitay kailan tayo nga manalon DJ Pinili, Ilocos Norte, sir. Tama po yan, sir. Alam niyo po, ang Pinili, idol po namin yan sa production ng tobacco. Kaya, sir, alam niyo po, may kasabihan tayo, in every crisis lies the seed of opportunity. Ang nagandahan lang po ngayon na hindi tayo nakakapagtanim ng sa palay. Siyempre, magka-high value crops yung mga farmers natin. Kaya sa amin sa Piddig, Pinili, Badok, nagpo-produce po kami ng ng tobacco. Ang napansin niyo po ba sa Deo na ang pinakamalaki ng share sa tobacco ay second district? Ganun po ba? Kasi wala silang patubig. Ang mangyayari po niyan, pagka napatubigan na po yan, siyempre mga farmers mas gusto na yung rice. So bababa po yung share namin ng excise tax. Sa amin po sa Pindig, kasi may patubig kami, sinasadya namin talagang harangan yung huwag magpatubig para makapagtanim kami ng tabako, sir. So, ang totoo, sir, mas malaki ang kita ng mga farmers natin yung pag nagtanim ng high value crop. Ayan, tabako, bawang, ayan, yes, at saka mais. Ayan, famous yung cornic natin sa Ilocos. Cornic. Ay, oo, masarap yun, Lakay. Engineer, sir, kumusta po pala? Kasi maalala ko lang, last year, meron yatang pinaplano na
solar-powered irrigation projects ang NIA. Kumusta na po itong pinaplano ito? Ito po ba ay na-implement or somehow po ay ongoing? Ma'am, napundohan na po. Ipapabid na po namin ito. No? Nagbigay ang Kongreso ng around 15 billion para dyan sa project natin na yan. Kaya nga sinasabi ko po ito ay game changer. Kasi ma'am, kung mapansin niyo, di ba, doon sa data ng PSA, yung 60% daw ng mahihirap ay nasa agricultural sector. Opo. Lalo na po yung mga nasa upland communities, yung mga hindi ko napapatubigan. Tingnan niyo po ang comparison, yung mga farmers natin sa Central Luzon, sa Isabela, may patubig yan eh. I-compare mo po sa mga farmers sa bandang Visayas, Mindanao, malayo po ang agwat niyan sa poverty incident kasi po doon sa patubig. Nako. Maliban sa Ilocos Norte, kasi kami po sa Ilocos Norte, masisipag po yung mga Ilocanong magtanim. Kaya ang weather namin sa Ilocos Norte po, dry and very dry. Sa Mindanao, dry and very dry. Yan po. Sa Mindanao, nakaka-inject. Wet and very wet. Kaya lang, hindi naman. Ang Ilocano po kasi mahilig magtanim yan. Kaya yung mga farmers, mababa po ang poverty incidence sa Ilocos. Dahil po doon sa reason na yun. Ano po. Ayan. Pero, speaking yan, of speaking of Visayas and Mindanao, ay baka sabihin puro Ilocos naman pinag-uusapan niyo, pareho kay Ilocano. Baka sabihin ay bias tayo dito. Ano naman ang project ng NIA sa Visayas at Mindanao? Apo Administrator Gillian, sir. Actually po, malapit na ho natin ma-inaugurate itong Halaon River project. Ano po, tsaka sisimula na rin yung Panay River. Meron din po tayo rito sa may marami rin hong project dito sa Region 5, 6, 7, 8. Ano po? Yung mga solar pump irrigation, mga ganun po dyan. At saka sa Mindanao po, itong sa parteng Region 10, Region 12, Region 11. Marami rin hong project yan, sir. Lalo na yung Region 12. Actually, doon nabuhos ang pundo ng NIA sa Region 12 and Region 11, Mindanao area po. Malaki po ang budget natin sa Mindanao area. Kasi ang line of reasoning naman po natin dyan is that una, mababa po talaga yung irrigated lands po dyan, ano? Mas makokonti. Pero kung mapansin natin sa Mindanao, bihira pong mabagyo dyan eh. So kapag na-develop natin yung taniman natin sa Mindanao, ay siguradong may food security na po tayo. Administrator Gillian, sir, ito ba'y nasimula natin? Baka sabihin na puro plano lang naman ang NIA. Nagsimula na po ba ito, Apo Administrator, sir? Yes, yun pong tinatawag natin Malmar, yung Malitubog Maridagao project. Nasimula na po natin. And then may second phase pa po siya ngayong taon. Tapos yung sa may Antong Dam, sa may Sultan Kudarat, sisimulan din po ngayon. Saka dito po sa yung sa Bukidnon, marami pong project yan, sir. Sisimulan lahat ngayong taon na ito. Okay. Maganda po at nadagdagan talaga yan ng pondo ng NIA. Ayan, thank you very much sa Apo Mayor Engineer Administrator Gillian, sir. Ayan, sana po ay maging successful lahat itong mga project po niyo. Thank you, Naimbang Bigat, and good luck, Apo Administrator, sir. Mabuhay po kayo. Agbyad kayo, Apo. Thank you po, sir. Just yagina, Apo. Ayan. Thank you po. Mga kaibigan, ang maganda lalaki, ha? Ayan, engineer, former mayor ng Pidig, Ilocos Norte, Administrator Eduardo Gillian ng National Irrigation Administration. Tayo rin ay naghahanda sa El Nino na nagbabadyang tumama sa mga darating na buwan. Nagsimula na tayong maghanda at ang mga buffer stock at ang mga kagamitan patubig ay hinahanda na. Kung kinakailangan, magsasagawa pa tayo ng cloud seeding upang makapagdala ng ulan. Kasabay ng lahat na ito, hinihimok din natin ang ating sambayanan na magtipid ng tubig para sa malawakang paghanda sa banta ng tagtuyot. Damdamin Bayan. Babalikan natin lang pa mga reports. Sandali lamang, Miss Let Narciso mula sa Malacanang. Miss Let, ha? Si Presidente ba ang umawat dun kay Senate President Mig Subiri at House Speaker Ferdinand Martin Romualdez? Paano bang paano bang balitaktakan nila, ha? Mainit ba, ha? Sandali lamang, Miss Let Narciso mula sa Malacanang. Naku talaga, ha? Ano sabi ng Presidente? Stop!
Teka muna. Ayan. Ano bang i-stop niya, Lakay? Sandali. Kuha ko ng gloves. Ayan, pag-usapan natin yan. Ayan. Pero, Apo, Presidente Bonget, Apo, abay, kung problema yung ganyan, ayusin natin yan. Di ba? Kalito, problema di ba ang blood sugar level? Mga kuya, mga ateng, mga lolo, mga lola, ha? Ihi ba kayo ng ihi? Uhawin po ba kayo? Pumapayat at laging gutom ba ang inyong pakiramdam? Aba, ingat po kayo dahil maaring diabetes na po yan. Pwedeng mauwi ito sa sakit sa puso, stroke, nako, kidney failure, at pagkabulag kapag ito ay napabayaan. Kaya dapat po ay mag-regular exercise, proper diet, uminom ng resetang gamot na bigyan ng doktor, at samahan siyempre ng Cogent DB+. Ang Cogent DB Plus ay isang herbal supplement na may taglay na siyam na Ayurvedic herbs. Nagbibigay po ito ng nutritional support para pagbutihin ang blood sugar level natin, palakasin ang ating immune system para magbigay ng proteksyon sa ating vital organs, lakas ng katawan para malabanan sa komplikasyon dulot ng diabetes sa natural na paraan. Sa Cogent DB Plus, malakas ang depensa mo laban sa diabetes, kuya. Ha? Ikaw, Gabi Cruz. Ang Cogent DB Plus ay mabibili sa lahat ng Mercury Drug at Watson's drugstores nationwide at online na rin sa Shopee at Lazada. Damdamin Bayan. Standby, Let. Ano pa schedule ng Pangulong Marcos ngayong araw ng Martes? Standby Mali, standby Edniel Parosa, standby Edwin Duque. Oras, Sister L. 15 minutes after 9. This time check. Sa Sister L. 20 minutes after 9. Ayan, standby. Wala ba si Let? Pambira naman ha? Abay, sino nga hingan natin ng update ngayon dun sa nangyari kay Senate President Mig Subiri at House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Si Apo Little President Lucas Bersamin, baka nandun, ha? O kaya sino ba, ha? Noble Kong Secretary, ha? Ang Presidential Legislative Liaison Officer, Secretary Dong Mendoza, ha? Kasama ka ba dyan, Noble Chief Rabanser, ha? Abay, ano ba talaga ang nangyari dyan? Abay, mainit ba ang talakayan? Hingi tayo na update mamaya kay Raymond Dadpaas. Raymond, kumusta si Mr. Senate President? At si Manang Milky nga pala, dapat iyan nga ang unahin mo, Lotto King. Ha? Ayan, nakalib pala si Let na. Bata, nagpunta na ng Germany kaagad. Matagal pa ang biyahe ng Pangulong Marcos sa Germany. Ha? Next month pa ba yung biyahe na sa Germany? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ayan, daming babati kay Katon Yun. Ay, oo, Lakay. Ang daming pagbati. Unahin ko nga to, Lakay, pakibati daw ng happy birthday. Sabi dito, happy birthday to kapatid Katon Ying Taberna. From Batang San Miguel, si retired Police Major General Charles Calima and retired Police Brigadier General James Brillantes at Society Manager ng San Miguel Corporation at Security Council. At Lakay, belated happy birthday pala kay Sir Ricky Ilieto, ang Chief of Staff ni Senator Lito Lapid. Kahapon pala Lakay yung birthday niya. Ganun ba? Di ko nabati kasi hindi nagparamdam Wala bang paramdam, Alam paramdam, Senator Lito Lapid sir, ha? Florante, ha? Abay, Ilocano ba itong si Ricky Ileto? Ba't di natin naramdaman ang birthday niya kahapon? Nakarmet. Pero hindi naman yata Ilocano, Lakay. Ayan. Buholano yata di ba? Eto, hindi Ilocano ito. Happy birthday, Kuyang. Oy, mga brethren, ha? Mga Kuyang, ha? Birthday ni Kuyang Frank Camino ng Teodoro Macalma Calo Masonic Class number 136. O nga pala, bating ko nga pala si Captain of the Guard ay Kuyang Noble General Rodel Hoxon. Ayan, ito mga nobilities, mga brethren, ha?
ang nangasiwa ng peace and order sa ating eleksyon noong araw ng Sabado sa Mabuhay Shriners. Mabuhay ka Kuyang General Rodel Hoxon. Galing mo talaga, ha? At happy birthday din kay Kuyang Wilmark Tamayo, aba ng TM Kalaw din. Binabati ni ating Ching Tamayo, aba Kuyang Wilmark, ha? Magparamdam ka naman daw. Ayan, namimiss ka ng ating mga brethren sa Kalaw Lads. At happy birthday din kay ating Milagros. Oy, binabati ng kanyang si ating Ching. At si ating Milagros Domingo. Happy birthday ating. Kumusta po kayo? At si Brad Eugene Rosales. At Brad Jojo Aquino ng TLK, Tao Lambda Kappa Fraternity Sorority. At congratulations kay Brad Fidel Calban ng BIR. Aba, itong bata mo, Apo Commissioner June Lumagi, ha? Ay, good morning, Kuyang Ed Tol ng BIR. Aba, ito pa lang si Fidel Calban promoted as RDO. Wow! Revenue District Officer. Aba, pagka RDO ka na, ha? Abay, kailangan mas malakas din ang collection mo ng buwis. Para hindi mapalitan yung ating commissioner ng BIR at customs, ha? Lalo't gustong lumikom ng malaking pera, ha? Buwis. Ang bagong Finance Secretary Ralpha Recto. Lakay si Sir Ricky pala ay Bulakenyo. Bulakenyo sabi ni ba? Sir Flor. Kala ko taga Ilocos At, din Lakay, aba, iba talaga tong si Katunying. Bakit? Ang bumabati ay mismong Pangulo ng Pilipinas. Wow, may video diba? tayo Lakay. Ganun ba? Oo, RH TV, pwede ba nating ma-play yan? Teka, Nakikinig ba si Katunying? Bago yan bago ang bati ng Pangulong Marcos kay Katunying, ha? Abay, batiin ko, tapusin ko na itong mga pagbati na happy birthday Ayan, dito. baka Lakay di tayo hindi ayan, tayo makasingil. Charot lang. birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Uy, Noble Bat sa Ernesto Dumas ng Imperial Baguis Bat sa 2018. Happy birthday, Kuyang Noble, sir. Kay General Danny Pamonag from COTAPS awardee ba muna ko yung Colonel Joseph Dator. At happy birthday din kay Noble Ricky Villegas, ayan, mula kay Captain of the Guard General Rodel Hoxon. At congratulations kay Brigadier General Arsenio Sadural ng PMA Class 93. Wow, from Colonel General na siya ngayon. At congratulations din sa mga newly installed officers ng Most Worshipful Roberto Pagotan Lads 282. Congrats Worshipful Master Crasius Pascual, Senior Warden Jesse Chris Santos, at Junior Warden Eric Lasso II. At congrats din sa mga incoming officers. Aba, nag-iimbit ang mga brethren sa January 22 ang kanilang installation sa Grand Lads. Island Luz Minerva Lads number 5, Worshipful Master Carlito Okwaman, Senior Warden Michael Nueros, at Junior Warden Roland Vincent Garcia. At happy birthday pa kay Jansen Cholo Reyes, Barangay Kagawad ng Poblasyon Ibaba, Angono, Rizal. Asan ang pagbati ng Pangulong Marcos kay Katunying? Ay, ayan, RH TV. Sige nga, ano bang bati niya? Ano bang bati niya? Bati lang ba? Wala ba dyan? Wala bang cash dyan? Charot lang. Ala Sige bang nga. paempanada dyan? Oo nga, tsaka Lakay bagnet. At saka diba? sukang iloko, tsaka bawang. Ang sarap nun Lakay. Oo, at Sa saka usawan. yung langgunisa ng Batak, Apo Presidente. Na may sinangag. Kakakain lang natin. Tapos may KBL. Ayan. KBL, ano yun? KBL Kamatis Bugoong Kenlasona. Ayan. Kasi Lakay alam kung KBL ay Kajos, ano pa ba yung isa? Kung gusto Sa'yo mo, na yun. kung gusto mo maganda. Langkayong L Kung gusto mo maganda tomato. In English. Pinasosyal. Fish oil. And shallots. Parang sobrang In Ilocos, sounds classy. Ayan, sa Ilocano, Kamatis Bugoong Kenlasona. Parang mas masarap yun kainin Lakay pagka Ilocano na yung ayan, ano. Ito na nga, alam ko maiksi lang yung video Asan? Play nga natin RH TV. Katunying, naku, birthday na naman.
paano yan? Hindi ba talaga mapospone yung mga ganyan? Mukhang hindi. Kaya't babati na lang ako. Happy birthday, Katunying, at maraming salamat sa lahat ng tulong mo. Maraming salamat sa iyong suporta. Maraming salamat sa iyong serbisyo. Hindi lamang sa gobyerno, kundi sa taong bayan. Maraming salamat, Katunying. Happy birthday. Wala ba tayo dyan? Kasi lang po. Ayun na tayo dyan, empanada. Dali kwa. Siningil. Bagnat. Kun kwa. Anya pa, bawang. Kun sukang Iloko. Ayan. Baka mamaya lakay mayroon biglang pinadala no? Astig talaga ang Katunying, ha? Talagang ang ano Presidente ng Republika ng Pilipinas ang bumabati sa kanya na happy birthday. So babawiin na namin lahat ng pagbati namin. Teka Hindi, muna. charot lang. Teka muna, batiin din natin itong mga nagpapabati rito, ha? Ayan. Naku, maiinit talaga ito. Abay, sabi ng isang kaibigan nating prosecutor, dapat buntanan na si Speaker at saka Senate President Mix. Alam mo lang, kaya ba nakikinig ako nung usapan? Gusto kong matawa Ganun ba? Kasi bakit naman gano'n? Ang gusto ni Senate President Mix Subiri, Arnis. Ayan, magaling sa Arnis yan At tatanungin daw si Asik Jomar Canlas. Sandali lamang at ano latest sa Senado, Raymond, standby man ng Milky, ha? Kumusta si Speaker? Paano ba magalit ang House Speaker? Hindi ko pa nakita magalit yan. Alam ko si Senate President Mix, alam ko na. Ayan. O sige, si Val Gonzales, paano magalit yan pagka napapanis ang kanyang balita? Hindi ko alam paano magalit. Baka malabantag. Joke lang. Biro lang, pero 7 pampasaherong jeep lakay na mula sa Pasig City sumama sa kilos protesta ng Manibela at Piston dyan sa may UP Diliman, Quezon City. 7 lang, Val. RH5, Val Gonzales. Val. May dumating pang 10. Pero sa pagdating nitong 10 ito, ay nandito na rin itong si Marval Buena, yung leader ng grupong Manibela, at kanyang binabanggit. Kaya raw ganito kanipis lang yung kanilang grupo ngayong umaga dahil hinarang ng Philippine National Police yung kanilang grupo na manggagaling dyan sa bahagi ng Southern Luzon at maging sa bahagi ng norte ng Northern Luzon. Dito raw sa bahagi ng South Luzon Expressway, Mayor Chistorel, yung mga galing ng Batangas, Laguna at galing ng Cavite ay hinarang daw ng Philippine National Police. Pinagkukuha raw ng PNP, local PNP, yung lisensya ng kanilang mga kasamahan sa hindi may paliwanag na kadahilanan. Ganon din daw ang nangyari dito sa North Luzon Expressway dahil hinarang daw ng PNP dito sa bahagi ng Bulacan yung kanilang grupo na galing dito sa Central Luzon. Yun yung binabanggit ngayon nitong grupo. Nagbago na ngayon yung pagkilos nitong grupo. Imbes na aalis ngayong alas 9 ng umaga patungo dyan sa bahagi ng Welcome Rotonda at magtutuloy-tuloy sa bahagi ng Mindiola, alas 11 na raw sila aalis dito sa lugar na ito para igiit sa gobyerno yung kanilang nagkakaisang panawagan na ibalik yung kanilang prangkisa at hayaan silang magpatuloy sa paghahanap buhay. So yun ngayon yung sitwasyon dito sa bahagi ng UP Diliman, particular na dito sa bahagi ng University Avenue na kinaroroonan ngayon itong grupo ng Piston at grupo ng Manibela. Yun yung dumating na rin dito si Kamodi, ang leader ng grupong Piston para antabayanan yung iba pa nilang grupo na galing sa iba't ibang lugar para dito sa isasagawang transport caravan ngayong umagang ito. Wala rito sa UP Diliman, dito sa Quezon City. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Kasama-sama tayo, Pilipino. Damdamin Bayan.
Meron pa mga taga Central Luzon, ha? Ayan, kay Edniel naman. Nasaan si Edniel? Lakay, ito, iba to eh. Ang Armed Forces of the Philippines at si Pangulong Bongbong Marcos naman, Lakay, pinarangalan yung mga unit na nakapulbos sa guerrilla front ng NPA. Detalye balita mo, RH52. Edniel Parosa. Edniel. Lakay at Sister L, sa pangunguna ni Commander-in-Chief President Bongbong Marcos, pinarangalan, kinilala ang Armed Forces of the Philippines, yung mga military unit na nakapuksa ng guerrilla fronts ng New People's Army. Pinalayan ng Campaign Streamer Awards ng Outstanding Military Unit sa kasagsagaan ng Command Conference na isinagawa sa Campo Aguinaldo. Itong mga hanay na ito ay ang Joint Task Force Tala, 303rd Infantry Brigade ng 3rd Infantry Division, 502nd Infantry Brigade ng 5th Infantry Division, 503rd Infantry Brigade ng 5th Infantry Division, 702nd Infantry Brigade ng 7th ID, 801st Infantry Brigade ng 8th ID, 54th Infantry Brigade ng 5th ID, 94th Infantry Brigade ng 3rd ID, 3rd Infantry Brigade ng 7th ID, 5th Special Forces Battalion ng 6th ID, at ang 1st Mechanized Infantry Battalion ng 6th ID. Nauna nang binigyang diin ni PBBM ang report ng AFP na wala ng aktibong guerrilla front ang mga rebelding NPA. Pag-update itong taong 2024, sabi ni AFP Chief of Staff General Romeo Browder Jr. sa mga pinakahuling numero, mayroon pang natitirang 11 guerrilla front ang may 1,000 at 600 rebelde. Pero ito yung mga weekend o napahina na at hindi na may tuturing na banta, bagay na pinalaga ni Communist o ng Communist Party of the Philippines. Pero sa kabila ng pagpulbo sa mga aktibong front ng NPA, pinahayag pa rin ni Bronner na pinare-reconfigure niya sa kanila ni PBBM ang diskarte laban sa iba pang security threat. Gaya na lamang sa West Philippine Sea na patuloy umanong i-develop ngayon 2024. Inatasan sila ng presidente na maging innovative sa pagtugon sa mga hamon, bagamat hindi na naging specific pa ang presidente sa kanyang iniwang order. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Damdamin Bayan. Maraming salamat, Edniel Parosa mula sa Campo Aguinaldo. Standby Edwin Duque, ha? Standby Nicole Lopez. Naku, hirap naman ito, Sister L. Yun daw agwat sa pagitan ng mayaman at mahihirap, mas lumawak pa. Wow! 5 pinakamayayamang tao, lalo pang yumayaman. Oh, sana all. Happy birthday, Engineer Nards Libranda. Binabati ni Kuyang Colonel Ador at ating Ellen Arevalo, ayan, ng Manila Travelers. Happy birthday, Engineer. At happy birthday din kay Kuyang Danny Lopez. At happy birthday pa kay magbe-birthday Nasaan na ito? Si Kuyang Rene Casibang. Good morning, Kuyang Rene Casibang, noble sir, ha? Hindi ka nakita sa Mabuhay Shriners. At happy birthday din, Golden Girl. Happy birthday kay Golden Girl Miss Laarni Lina Torres. Mula sa kanyang daddy na si Kuyang Mario Torres ng Naralad sa number 171 ng San Jose City, Nueva Ecija. Happy birthday po. At ganoon din kay, binabati rin natin si Pasay City Chief Prosecutor Elmer Rillo. Naku, teka, ha? Sa yung Pasay City Prosecutor's Office, itinuloy na yung pagsasampa ng kaso kay actress Tony Fowler, yung vlogger na medyo bastos. Si Tony. Tony si Fowler. Tony Fowler, Ayan, kinasuhan ng paglabag sa Indecent Publication and Cybercrime Prevention Act. Wow. Lakay, sino nga 12 years imprisonment ang parusa niyan. Sino yung nagsampa nga sa kanya, Lakay, na grupo? Yung kapisanan ng mga broadcasters. May social media yan kapisanan ng mga broadcasters.
kapisanan ng social media broadcasters Ayun, ng Pilipinas. ayun. Si Dr. Leo Ularte. Ayan, dating presidente ng Philippine Medical Association. Lakay, batiin ko lang din pala, may pinapabati lang si Kaels Bartolome, pinapabati niya ng happy birthday. Ay, birthday ba? Tama. Sino? Birthday ang kanya daw na kaibigan na si Lieutenant Colonel James Chiocho at Tristan Batinga at Buro Kura. Ayan, happy birthday na din daw kay Katunying. Ayan. Uy, good morning, Kuyang Noble Juna Samaniego. Ayan, Kuyang Rodan Deliso. At Kuyang Judge Boy Mapili. At Kuyang Mem Sana Gabriel. Aba, good morning, Noble Sir. Ayan, napakibati rin daw ng Bonboyad sina Kuyang Buddy and ateng Lubernolo. Going back to Perth, Australia. Wow. Ingat po. Ayan, pagbati muna sa mga brethren sa General Llanera Masonic Class number 168. At binabati natin si Bishop Ephraim Fotagana. Hi Bishop, good morning. At ganoon din si Happy hindi pala Attorney Vladimir Putin Pelaez Momo. Good morning. Mr. Michael is my guy. At ganoon din kay Kuyang Aman Tusino. Pakibati ang mga yung newly assigned RDO ng BIR sa Quezon City, Novaliches, si Kuyang RDO Alex Onte. Congratulations. Bayan. Ba't ayaw? Damdamin Bayan. Standby Raymond Adpaas. Kumusta si Senate President Migs? Standby man ang Milky. Kumusta si Speaker? Ayan. Paano mag-away yung dalawang leader ng Senado at Kongreso? Oras, Sister L. It's 9:40. Champion. Long with a many a winding tongue that leads us to who knows where, who knows where. But I'm strong enough to carry him. He ain't heavy. He's my brother. Sandali lamang Edwin, Raymond and Milky Rigunan. Batiin ko lang yung mga bretan natin sa San Mariano Masonic Lands dyan sa Isabela. Oy, brother Tyler, ha? Ayan, Guardy Westgate, ha? Aba yung aking BFF, si Sino yan, Francis Lakay? Leo Marcos Mangusin. Oh. Abay, kumakatok dun sa ano? Saan, Lakay? Dun sa lodge ng San Mariano Masonic Lodge. Oh, bakit daw, Lakay? Hinanap Abay, ka ba? gusto rin pumasok sa masonerya. Naku, Lakay. Gusto ka pala talaga niya maging BFF. Oo, yan. Gusto rin maging kuyang talaga. ha? Gusto niya maging, baka naman maging okay, super duper close na kayo niya na. Sana magbago na siya. Brother Tyler, ha? Guardy Westgate, ha? Happy birthday muna kay ating Marilo Adel. Pagbati mo lang kay Kuyang General June Adel ng Batangas Lodge number 35. Report muna mula kay Edwin. Mga jeep na biyaheng Caloocan via May Kawayan, Bulacan, kakaunti lang, pila ng mga pasahero, humahaba na. Naku, baka sumali sila Lakay dun sa transport caravan. Alamin nga natin ang sitwasyon dyan ngayon mula kay RH23. Edwin Duque, Edwin, marami pa rin ba ang mga pasahero dyan ngayon? Itong pasahero ng Mayor Day at Lane, ang pasahero ng Bulacan from San Francisco at Fundamento to Bicawayan, Bulacan, yung bihira lang, yung bumibiyahe ngayon, kaya yung mga pasahero dito sa malapit sa Rizal Avenue ay humahaba yung pila mula pa kanina na umaga. Pero yung mga pampasahero naman dito sa Baguio ng Gabanaba, itong grupong Piston at grupong Manibela ay tuloy-tuloy yung biyahe at wala tayong nakitang
may palatanda magkakaroon dito ng protesta dito sa mismong Monumento Circle. Kung saan ito na yung nakagawian at ito yung ganitong may kilos protesta ay nandito sila para ilabas yung kanilang kinaing. Kanina may mga tauhan ng PNP at ng DPSM nakabantay pa at ng MMDA para usahan kung sakaling magkakaroon ng programa. Pero hanggang ngayon ay walang nangyari nga ganon, kundi may ilang grupo lamang ng jeep na at dumaan sa Monumento Circle at patungo sa bahagi ng EDSA. At may mga ilang grupo doon na Manibel at Piston na sama-samang dumaan pero hindi naman ito nakapagdulot ng mabigat na salong ng trapiko kanina. Ang sa oras na ito ay tahimik pa rin, bagamat maraming mga naka-deploy na PNP, Northern Police District at Caloocan Police dito sa Monumento Circle para nakaantabay pa rin sa seguridad kung sakaling magkaroon ng programa dito sa Monumento Circle. Pero hanggang ngayon ay wala pa rin nangyayari nga programa. Yan pa rin ating update na ngayon ay bahagyang matraffic sa bagyang bahagi ng Caloocan, itong MacArthur at itong bahagi naman ng Badini at ng Thompson Road dahil sa dami pa rin ng namamasadang pampasaherong jeep. Wala pa rin sa kauna-una sa Pilipinas, isa rin sa Kuseros 23. Edwin Duque tuloy-tuloy sa magbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat Edwin Duque dahil wala si yung reporter natin sa Malacanang. Abay makibalita nga tayo sa Senado ha. Ano ang nangyari kay Senate President Mig Zubiri at House Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa Malacanang nang magtalo sa issue ng PI. People's Initiative. Ayan, linawin mo, People's Initiative. Ayan, kasi iba yung isipin nila Lakay. Kaya para baka sabihin, PI pala, kaya siguro mainit ang ulo ng dalawa. kaya siguro nag-init yung ulo. Ibang PI po ito. People's Initiative po yan. Ano lang yan? About po ito sa Chacha. Charter change, pagbabago sa ating konstitusyon. Pero bicameral system ng Kongreso ipaglalaban daw ng Senado. Ayon kay Senator Mig Zubiri, anyari sa kanilang dalawa, Raymond at Paas. Raymond, please come in. Raymond. Mayor at Sister L, ay ang gusto ng mga senador ay manatili ang kasalukuyang sistema na dalawa ang kapulungan ng Kongreso. Ito ay yung Senado at ng Kamara de Representantes. Ito ang binigyang bail ni Senate President Juan Miguel Zubiri sa o kasunod ng pag-uusap ng Chacha at naghain na nga sila ng resolution kahapon para amyendahan ang mga economic provisions ng ating saligang batas. Giit ni Zubiri ay hindi sila pabor na malusaw gaya ng isinusulong na nasa People's Initiative. Kailangang voting separately ang dalawang kapulungan ng Kongreso, ang Senado at ng Kamara de Representantes. Doon sa meeting, Mayor, na nangyari sa Malacanang ay hindi masyadong nagbigay ng detalye. Itong si Senate President Zubiri, ang kanyang binanggit lamang ay una niyang hiniling, nakipag-usap siya. Ito yung unang pulong ay nangyari noong January 9. Kausap niya si Presidente, kinagabihan, dalawa sila ni Speaker nag-usap. Then sumunod naman ay noong 11, ay yun na yung kaharap na si Speaker, kaharap si Presidente at sila sa Senado doon sa Malacanang. Kaya doon sa kanilang pag-uusap ay dito nabuo yung sabi daw ni Presidente, ang Senado na ang manguna sa pagbalangkas ng pagbabago sa mga economic provisions ng ating saligang batas at nasa liderato na ng Kamara kung gusto nilang i-adapt yung mapagresulta ng pag-uusap sa Senado. Yun ang naging kahinatnan nung kanilang pag-usap at kung ang tanong nga namin doon ay kung receptive ba si Speaker Martin Romualdez doon sa pag-uusap, sabi niya mahirap naman na ako ang magsabi, mas mabuti na tanungin nyo si Speaker Romualdez hinggil sa aming nangyaring pulong. Yun ang pag-uusap kahapon, Mayor, nung nagsagawa ng news conference si Senate President Juan Miguel Zubiri. Ano nga sabi ni Senator Zubiri? Daanin na lang natin sa Arnis, gano'n? Wala. Ay panalo siya kung sa Arnis. Mahusay sa Arnis yan. Di sinabi ko saan punto sila nagkainitan.
Walang binanggit na gano'n, Mayor. Sabi niya, naging cordial daw yung meeting. May mga terms pa rin ginamit, pero alam mo naman ito, kaya nga ang tawag dyan, Mayor, Mr. Congeniality, dahil ayaw ng, hanggat maaari, ayaw daw ng away. Kundi mandaanin sa pag-uusap lahat, meron na pagkakasunduan. Okay, sige. Kung yan ang panig ng Senado, di alamin din natin sa Kamara kung ano ang panig naman ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Yun ang daan rapat. Pero yun na nga, meron ng mga usapan at next week makita natin kung saan patungo itong chatsa na ito. Meron sariling chatsa ang Senado, meron ding sariling chatsa sa Kamara at Representante. Baka sabi naman ni Speaker, baka sabi naman ni Speaker, sige, daan na natin sa karera ng helicopter o kaya aeroplano. Pwede rin. Sige, alamin natin ang panig ng Kongreso, Raymond. Thank you, Raymond. Balik sa inyo, Mayor at Elaine. Maraming salamat, Raymond Adpas mula sa Senado. Damdamin Bayan. Anong sabi naman ng Milky sa Kamara? Sa Kamara naman, Lakay, desidido na gawa ng paraan na makahikayat ang gobyerno ng mga dagdag na investments, anuman ang magiging kahihinatnan ng People's Initiative. Detalye balita mo, RH12, Milky Rigunan. Manang Milky. Si Sir Ella Takay pinuri ng mga mambabatas ang pagiging bukas ng Senado na pag-usapan ng amyenda sa ating saligang batas. Ayon kay Congressman Joey Salceda, Chairman ng House Committee on Ways and Means, mas makabubuting simulan ng talakayan salit na iwasan na ito'y mapag-usapan. Naniniwala si Salceda na walang basehan ang pinalulutang ng ilan na constitutional crisis. Depensa ni Salceda ang pagsusulong ng People's Initiative at tangka ng Kamarang isulong Constituent Assembly o CONAS ay naayon naman sa 1987 Constitution. Nalagsabi na rin ng Senado na pag-uusapan ng amyenda sa economic provisions ng CHACHA, umaapela si Salceda sa mga kritiko, bigyan ng pagkakataon na ito'y matalakay sa dalawang kapulungan ng Kongreso. Pinagyang din ni Salceda anuman ang magiging kahinatnan ng People's Initiative, tutulong ang Kongreso kung kailangan pang magpatibay ng mga batas para makahikayat ng dagdag pang foreign investments, pagsulong ng mga negosyo at paglikha ng mga trabaho sa ating mga kababayan. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DCR, yes, Takay. Siya daw na nag-init na ulo, si Speaker o si Senate President Migs? Naku, Lakay, alam mo naman sa Malacanang nangyari yung meeting, di ba? Yung after yata ng Bandi Honor nangyari yun. Webes. At, Webes. Kaya, naku, lang makakapagsabi kasi sila lang nasa loob ng silid kung saan ginanap yung meeting. Ngayon naman, Lakay, ay yung statement nga ng Speaker Romualdez, pinuri niya yung Senado na bibigyan ng pagkakataon na pag-usapan ng CHACHA. Sa ngayon kasi, Lakay at Sister L, ang House Speaker ang kumakatawan sa Pilipinas, dyan sa Switzerland, kaugnay naman ng World Economic Forum. So, nasa Switzerland ang speaker ngayon? Okay. Yes, Lakay, nasa Switzerland si Speaker. At Siguro, para din daw pag-usapan yung mga ekonomiya at iba pang mga programa rin ng gobyerno. Iba rin speaker sa Switzerland magpapalamig ng ulo dahil kay Senator Migs, ha? Ayan. Nasa World Economic Forum, Lakay, annual meeting sa Davos, Switzerland. Ayan. Okay, maraming salamat, Manang Milky. Pero wag ka makalma ka lang, Lakay, kasi magbibigay yan ng statement dahil magbubukas na muli ang sesyon ng Kongreso at Senado sa next week, January 22. So pag-uusapan na rin ang CHACHA. Okay. Maraming salamat, Manang Milky. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DCRH, ako si Neil Gregunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Because he was proven to have cheated during the 2007 elections. I never cheated in that elections. People cheated on behalf of the Team Unity at that time, and they are now in jail. The gentleman also is accused of rebellion and treason. He's only lucky that the former president pardoned him. You want to declare war, then you should be prepared to have war. And this representation will not back down. I'm glad that he declared war. But you know, Mr. President, mabait akong tao. And people know me. I'm one of the most amiable senators of this
of this chamber. But don't, if you pick a fight with me, I'll fight. I did not become world champion in arnis for nothing. If you want to fight, tell me how you want to fight. Say it in front of my face. Ba? World champion pala sa Sa Arnis. Arnis Lakay. Pero grabe, naloloka ako. Bakit? May mga name dropping pa, may pa-mentioning of mga team pa. Ganyan mga mambabatas natin. Oo. At least ganyan lang. Hindi katulad sa Taiwan na noon na nagbabato ng silya, nagsusuntukan. Ganun lang tayo. Oo, okay na yun. Wag lang magbardagulan na bugbugan, pisikalan. Ibang usapan na yan. Your business is our business. Samantala, agwat sa pagitan ng mayaman at mahirap, mas lumalawak daw Lakay. Nako, 5 pinakamayamang tao sa mundo lalo pang yumaman simula naman noong 2020. Ang detalye balita mo, RH17, Miss Nicole Lopez. Nicole. Higit doble ang iniyaman ng 5 pinakamayayamang individual sa mundo simula 2020 o mula noong COVID-19 pandemic. Sa Inequality Incorporated report ng charity organization na Oxfam, tinukoy nila ang 5 pinakamayayamang individual sa mundo na sina LVMH founder Bernard Arnault, Amazon founder Jeff Bezos, investor na si Warren Buffett, co-founder ng Oracle na si Larry Ellison at Tesla CEO na si Elon Musk. Inilabas ng Oxfam ang kanilang ulat matapos magpulong ang mga pinakamayayamang tao sa mundo sa World Economic Forum na ginanap sa Davos, Switzerland. Ayon sa Oxfam, kung susumahin ang kinita ng mga nabanggit na individual, lumobo na ito sa $869 billion o $14 million kada oras sa nakalipas na 4 na taon. Pero sa kabila nito, sinabi ng charity organization na higit 5 bilyong katao naman ang lalo pang naghihirap sa kaparehong period. Sa katunayan, $3.3 trillion na mas mayaman ang mga bilyonaryo ngayon kumpara noong 2020, sabi ng Oxfam. Mas mabilis pa sa datos ng inflation. Kung magpapatuloy nga raw ang mga trend ngayon kung saan lumalaki ang agwat sa pagitan ng mayaman at mahirap, magkakaroon na ang mundo ng kauna-unahang trilyonaryo sa loob ng 1 dekada, habang hindi pa rin matutuldukan ang pagsugpo sa kahirapan ng 229 na taon. Para kay Oxfam International Interim Executive Director Amitabh Behar, dapat ay walang individual na may bilyong dolyar. Sa kanilang pag-aaral, bilyon-bilyong katao ang nakararanas ng latay ng pandemya, inflation maging ang gyera, pero lalo pang yumaman ang mga mayayaman. Ayon pa sa Oxfam, kaunting buwis lang din ang ibinabayad ng mga malalaking korporasyon sa nakalipas na mga taon, kaya isinusulong nila ang wealth tax. Dapat nga raw mabuwisan ang mga malalaking kumpanya ng $1.8 trillion kada taon at malaki ang papel ng gobyerno upang basagin ang mga monopolya. Samantala, lumakas ang palitan ng piso kontra dolyar sa halagang 55 pesos and 77 centavos kada US dollar. At yan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Nicole Lopez. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. At Miss Nicole ay Secretary Ralpha Recto ng Department of Finance. Ayan, wealth tax po ang dapat pala. Ayan, dapat mas malaki ang babayarang buwisa ng mga mayayaman. Dapat lang naman, di ba? Oo. Minsan mas malaki pa yung binabayaran sa ordinaryong manggagawa. Ganun ba yan? Sakit tuloy. Alay ko naman. Ba't kayo ganyan? Pero Lakay, shout out natin ang mga taga-barangay 473 Zone 47 dyan sa Sampaloc, Manila na nakatutok dito sa atin at bumabati rin ng happy birthday kay Katunying. Nagbaranggayan pala kasi Lakay ang Operation Tulong at nakatutok sila sa atin. At hello din kay Chairman Luis Domingo. Ayan, shout out po sa inyo. Happy birthday! Happy birthday, Katunying! At Kuyang Franca Camino. At yan ang kabuhan natin palatuntunang damdaming bayan. Ako po si Deo Macalma. Sister El po, Elaine Apit, stay safe everyone. God bless. Hi Mama Yoli, love you, mapagaling ka. Oy, get well soon. Bako kulang lang sa oras niyan. Makulit kasi Lakay eh.
Good. Ikaw talaga, nanay mo. Good morning, Mr. Senate President Migs Subiri. Chill-chill lang, Mr. Senate President. At House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Susunod na Operasyon Tulong. Miss May Binauhan. Bye-bye. Stay safe. Ingat-ingat.